Napataas naman ang kamay ni Adam Ba't kaya? Yun, dahil pala sa food trip. Tara, kwento ko. Ito ang food trip natin for today's video. Everyday kasi, ang hirap mag-isip ko anong uulamin. And nung isang araw, binabanggit nila sa akin na gusto nila ng hipon. So, naisip ko, para maiba naman, dahil nga nakatambay ako lagi sa FB, lumalabas sa FYP ko yung tempura. So, ito, tatry ko. Hindi ko lang alam kung mape-perfect natin. Kasi, sa hipon na lang, it's so very mini. So, pagtyagaan, ang dami niyan. Kaya lang, ang liliit niya, di ba yung mga tempura is malalaki. After ko ma-prepare, nilagyan ko ng tissue para mag-dry siya. Tapos, ito naman, syempre pag mayroon kang shrimp tempura, huwag natin tawagin tempura kasi tempura is malalaki. After ko ma-prepare, nilagyan ko ng tissue para mag-dry siya. Tapos, ito naman, syempre pag mayroon kang shrimp tempura, huwag natin tawagin tempura kasi maliliit lang talaga yung shrimp. So, papartneran natin yan ng vegetable. Papartneran natin yan syempre ng gulay para sa mga bata, para may sabaw sila. Kasi mahirap yung kumain ka lang ng kanin at saka hipon. So, para sa akin lang dry kasi siya, di ba? So, ayan, hiwain muna natin itong. Ang laki kasi nung upo na nabili ko din. Ito naman baligtad. Ito malaki. Yung mga hipon maliit. Yan, hiniwa ko lang yan. Hindi ko alam po tinatanggal ba yung buto. Sa akin kasi parang nawiwirdohan ako, kaya tinanggal ko yung konti. Konti lang, pero nagtira pa rin ako. Tapos hiniwa ko lang siya ng bite size kasi igigisa ko lang yun para lang talaga mayroong gulay mga bata. Kasi di pa, para meron silang sustansya. Tapos, itong kamatis, ganun din. Tinatanggal nyo din ba yung buto niya? Kasi ako, tinatanggal ko. Kasi hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako sa sinabi ng nanay ko na baka tumubo sa tiyan mo pag nakakain ka ng buto ng kamatis. Char! Totoo ba yun? Hindi ko alam, pero hanggang ngayon, malaki na ako, matatanda na ako, lumaki na ako, nakapag-asawa na ako. Yung parang naisip ko pag nakakakita ako ng kamatis. No? So, pag hiniwa ko, ganyan, automatic natanggalin ko yung loob. Pero minsan naman, hindi naman lahat. Pag maliit na yung kamatis, syempre, parang wala naman masyadong buto. Pag ganitong kalaki, kasi medyo malaki siya. So, feeling ko, pag kinain mo siya, doon pa rin siya. Syempre, buto yun. Tutubo sa'yo. Ay, hindi ko alam. Basta gano'n talaga yung nasa isip ko. Ito, tapos nag-diet din ako ng sibuyas na hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong magbalat ng sibuyas. Hindi naman pagbabalat ko. Pero, syempre, kailangan natin yan para makapagluto tayo. Diba? So, everyday yan, magluluto tayo para sa kids natin. So, get ko lang siya ng panggisa lang. Ano nung gisa? Yung tamang gisa lang. Kanina nga pala yung hipon, doon sa una kong video, sa unang part, nakita nyo nung hinihiwaan ko sa gitna. Kasi parang pa-letter C siya, no? So, nakita ko nabasa ko lang or napanood ko lang na kailangan mo siyang hiwaan sa gitna para maging pag pinirito mo siya, ay naka-straight siya. Hindi siya na magka-curve, diba? So, balik tayo dito sa aking ginisa ko na ngayon yung bawang at sibuyas. Hindi ko na napakita kung ano na una ko. So, after ng bawang at sibuyas, sibuyas lang pala, wala palang bawang. Kamatis naman siya. So, yan. Gisa-gisa lang. So, kasi yung kamatis ko medyo crunchy siya. So, intayin natin siyang lumabas ang kaluluwa niya at magkagutay-gutay siya dyan. Hanggang sa pwedeng-pwede na. So, ayan. Pag lumabas na yung kaluluwa ng kamatis, isama na natin itong upo. Sabay natin. So, gisa-gisa lang tayo. Malambot lang naman yung upo, kaya madali lang siya maluto. So, lalagyan natin ng asin, konting asin, tapos pepper, syempre. Magkalaging partner yan, salt and pepper. So, halo-halo lang, parang si Sarah Geronimo, ikot-ikot lang. So, lalagyan natin ng patis, syempre. Iba pa yung asin sa patis, diba? Parang iba kasi yung lasa talaga na pag may konting patis. Parang drops lang naman yun. Tapos, syempre, lalagyan natin ng water. So, balik na tayo sa project tempura. So, ayan, meron ako itong flour at cornstarch. So, naisip ko, tig 1 cup sila.
at half cup ng cornstarch. Pero nung nakita ko, parang ang dami. So, ang ginawa ko, binawasan ko. Kasi naisip ko, kukunti lang pala yung shrimp ko. So, baka masayang yung pang ano ko dyan. Ano man tawag doon? Basta yung mixture. So, binawasan ko. Ngayon, yung natirang cornstarch, yun naman yung pambalot sa pang-dip doon sa shrimp. Yan, lagyan ko ng salt. Halo-halo lang. At syempre, ang mahiwagang pepper. Syempre, partner na yan eh. Pwede silang magkahiwalay sa isa't isa. So, yan. Okay na yan. Tapos, lalagyan daw natin ng egg. At, ang nagpapasarap ata doon or nagpapa-crunchy niya is cold water. So, yan. Nilagyan ko na siya ng isang egg lang. So, dito iniisip ko talaga, teka lang, baka mamaya magkamali ako. Yung cornstarch ko, yun lang yung cornstarch ko. So, pag nagkamali ako, wala na akong sunod na cornstarch. Flour na lang ang magagamit ko. So, ito, parang dahan-dahan pa ako dito. Iniisip ko kung ano ang tama kong gawin. Tapos, may mga bata pa sa mga likudan ko, sa tagiliran ko, bigla na lang silang sumusulpot. Mama, ano yung ginagawa mo? Mama, ganito, mama. Ayaw niya muna akong tantanan. Yung habang ginagawa ko ito, kinakabahan ako. Kasi based lang sa napanood ko, yun lang ginagawa ko. In my mind lang. O yan, halo-halo lang. So, konti-konti lang, tinatansyan ko lang yung water. Kasi baka mamaya ay mapasobra ang ating water. Bigla siyang lumabnaw. So, yan. Yung water ko may yelo siya. So, yan, kinamay ko na. Kami lang naman din nakakain. So, okay lang, kamay yun. So, nilagyan ko ng cold water with ice. Kasi yun yung napanood ko, cold with water with ice daw. So, yun daw dapat. O, diba? Color yellow siya. Kasi yung consistency niya, gusto ko na naman. So, parang feeling ko okay na to, di ba? Parang magagawa lang ako ng pancake na ewan. Pero maganda na siya. Tapos eto, yan. Ilangoy na natin ang napaka-mini shrimp natin. Ilangoy natin sa cornstarch. Tapos i-dip natin. Hindi nakita sa camera ko. Ano ba yan? Ang hirap kasi mag-video ng isang kamay lang. Ayan. Oh, di ba? Nakikita niyo, lumalangoy na siya sa oil. Yan. Nakita ko rin doon sa video na napanood ko na lalagyan mo daw ng, after mo i-dip, lalagyan mo ng konti pang mixture. Parang meron siyang effect, something na lumaki ba siya. Lalo na to, ang liit-liit. Tapos, habang nilalagyan ko siya ng gano'n, nakikita ko, humihiwalay naman siya doon sa shrimp. Tapos, nakita ko yung isa, tawang-tawa ako. Mukha siyang mga creatures. Sabi ko, oh my God, baka hindi kainin to ng mga bata. Sabihin, ano ba to? Kala ko ba shrimp to? Bakit parang mga naging character to sa TV? So, ganun lang. Yun, tinuloy ko lang hanggang sa natapos na ako. So, ganyan lang lahat, diretso. Natapos ko na yan at yan ang kinalabasan niya. And tuwang-tuwa naman ang aking mga janakis dyan. Sarap na sarap sila. So, kahit ganyan na itsura, yummy naman. Tapos, syempre, dilagyan natin, prepare na natin yan. Kanin with the gulay and the shrimp. Syempre, wala akong mayonnaise, so ketchup na lang. So, anong sunod? Eh, di syempre, kainan na. Oh, diba? Tulala pa siya. Napataas naman ang kamay eh. At yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video. Thank you. Bye!